Wow, document ka agad. Bobo. Huwag kayo sa lupa apak, doon kayo sa damo. Wow, talong. Actually sir, ito po ay ano, may tanim sila ditong talong. Ang ano nga lang, medyo palipat na. Tapos medyo, ang ano po, ang ulan, mabilis yung magpala ng damo eh, kaya natatalo sila ng damo. Pero ito malaking area po ito sir. Kasama natin si Engineer Jojo Arguesa at andito pa rin tayo sa Baras, Rizal. At ngayon ay gagawa tayo ng series ng feature stories. At si Sir Jojo ang Municipal Agriculture Officer. Yes po. Ayan. Good morning po. Ayan. Sir, bigyan mo kami ng background. Ano ang unang gagawin natin? Anong farm ang pupuntahan natin? Ayan, para po dito sa ano, sa first site po natin, ito po ay sa mga mga Ballesteros Farm. Ito po ay sa Barangay San Jose. Sila po ay family na nagmamanage po nito. Ito pong ito siguro almost about mga 2 hectares. Ayan, sila po ang center po natin at sila po yung host din natin ng tinatawag na Bidopa. So yun po yung association natin, Farmer Association na Baras na sila po yung nakafocus sa ating mga organic practice. Organic. Okay. Ito po kasi ay kaya sinabi po na diversified tsaka integrated kasi isa combination po nung tinatawag po natin na natural farming na meron po mga gulay, meron pong livestock, even fisheries meron din po. Meron din so sila. combination and mga fruit bearing trees po meron din po dito. Ito ngang Baras ay kilala na the first organic town in the Philippines. So yan ay through kay Mayor Willie Robles at saka si Vice Mayor Casey Robles. Yes, sir. Ayan. So kaya ho tayong meron mga ganito activity, marami tayong feature stories dito sa Baras ay in coordination kina Mayor. So sobrang support sila kasi sa agriculture at saka sa organic farming, kaya naman ginagawa natin sila ng series about organic farming. Yun, thank you po. Thank you Sir Buddy sa inyo pong sa inyong station or ano ba tawag natin dito? Sa inyong program or channel. Yan. Okay sir, so welcome po dito sa farm. Nandito po yung na-coordinate po natin kahapon. Okay po. So actually ito naman po yung mga nagtahabol sila ng mga okra. Okay. Ito po kasi sila ay kasali rin po sa search. So meron po dito dalawa kasi magkapatid, si Sir Gerald at saka si Sir Gilbert. Yan, para SG. So kasama po sila sa pa-search po ni Mayor Willie. Opo, ng Organic Vegetable Garden. So kailan lang naganap yung search for best organic farming? Tama ho ba? Best organic farming. Yes po. At lately, in-award po yung mga nanalo at sila ay kasama sa mga finalists. Yes sir. Actually po doon po sa pa-contest po ni Mayor, na-launch po nung birthday po ni Mayor. Nung February 14. Tapos nagkaroon po tayo ng pinaka-awarding na po last June. Nung June. Opo. So mayroon po tayo 95 farmers na nakilahok. At ito po ay isa po sa top 20. Top 20 na nakasali. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Morning. Si Sir Gilbert po. Ay, kayo si Sir Gilbert. Siya po may-ari ng farm. Good morning. Morning. Si Sir Buddy po sa Agribusiness Channel. Si Sir Gilbert po, siya po Sir Gilbert Ballesteros, siya po ang may-ari nitong farm. Actually po, ito po ay sa Barangay San Jose. And siya po ngayon yung pangulo po ng ating Bidopa na tinatawag. So yung Bidopa po stands for Baras Integrated Diversified Farmers Association sa Baras. So lahat po na nagpa-practice po ng organic dito pa sa bayan ng Baras, siya po yung president po natin. Yan. Batang-bata po pala, Sir. Opo, baka yung bayabas po. Fresh na fresh. Bayabas talaga. So may pa-welcome, may pa-welcome na bayabas. Welcome, okay. Ayan, tapos ganun din po, kasama po natin yung ating po mga partners po sa ating municipal LGU po. Ayan. Narito po si Sec Maricel Saladero sa Sangguniang Bayan. Ano po? Dito ka, ma'am. Ayan. Ayan.
So parang bukas ano si Ma'am talagang naka-ready na sa interview with BM sa ating Vice Mayor. At narito din po si Ma'am Susan Si Ma'am Mendoza. Susan. Siya po naman yung ating tourism officer. Pero actually siya po ang ating MCR sa Civil Registrar. And si Miss Poy. Miss Yan. talaga. Miss Poy. Dito ka po Miss Labi Poy. Yan. Siya po yung tourism ano po natin staff. Na ano po, atis? Hinog. So mamaya po, siguro may bigyan tayo ng idea ni Sir Gilbert. So paano po na-consider po na ito pong farm is integrated at saka diversified. Ano po. So kasi makita nyo mamaya, ituturo po ng ating kasama si Sir Gilbert. Okay. So again, kasama natin si Sir Gilbert Ballesteros. Opo. Ayan. Ilang hektarya itong iyong farm? Halos mahigit po 3 hectare po. 3 hectares to. Opo. Fully planted na to. Opo, dito po yung ating gulayan po. Itong gulayan. Opo, dito po yung mga prutas po, saka yung mga alagang hayop po. Ano ang mga gulay mo? Pipino po, ampalaya. Pipino. Yung talong po natin ay Lipas na. lipas na ho. Kaya magpapait po tayo ngayon. Okay. Sob, kaya mo? May bayabas oh. Opo. Marami po akong bayabas po dito. Bali, iningatan po natin, hindi po pinutol. Kasi number 1 po Ting natin native. yan. Opo. Ito po yung ating ampalaya po. May bago kang ampalaya. Ito yung ampalaya. Opo. Yung pipino po, bago lang din po. Then, itong pong sitaw, inaayos po uli namin, lilinisin, saka po tatanimin ng ano. Medyo napalaban ng isang buwan na ulan. Kaya kumapal po yung ano natin. Ilang buwan na itong ampalaya? Halos mga 45 na po. Na-harvest mo na daw? First, ano pa lang po, nakakuha pa lang po ako ng 5 pirasong bunga. Ito po yung ano niya. Next na po, nagbubunga na po. $100% organic to? Opo. Ah, 100% po yan. Ang gamit naman po natin ng pataba po, itong yung dumi ng bulate, Burmy. yung vermicast po, yun po yung inaano po natin. Talagang solid po na wala talagang na chemical na ginagamit dito. Tapos gumagamit ang pang pesticide po namin, wood vinegar. Oo. Yun lang po. Pagkatapos itong FPJ, tapos itong mga lahat ng fermented, Oo. yun po inaano natin. Ito po. Ito po yung nire-ready po namin na pipinuhan po. Ito. Opo. Kaya po ang ginamit namin na kawayan para po siguradong ang pipino po ay mabigat. Ginamit na po namin Nakatanim ang kawayan. Opo. Meron na po. Kaso medyo... Hindi pa tumubo? Oo, hindi pa po. Kailan kayo nagtanim? Mga ano pa lang ho to. Mga 10 days na po. 10 days. Opo. Meron na rin po mga pa ilan po. Ayan po, nalipas na nga natin. Ano yung lipas? Yung Yung sitaw? mga sitaw po. Kaya na po ano. Tapos Anong ipapalitan to? ko. Anong Napier po. napier yan? Opo. Na native? O Native po. Ayan po ay... Kanina saan mo pinapakain? meron po akong rabbit farm din po. Bali ako rin po, president din po ng Baras Association ng Rabbit Farm. Opo, dalawa po ang hawak po natin. Sige, punta natin. Tao mo to? Opo. Then, Anong ginagawa niya? naglilinis po ng ano. Bali nagpe-prepare na po ng ano, land prep po. Para sa anong itatanim niya? Iyaano rin po yung ano, iyaano po ang talong po diyan. Talong. Opo. Diretso, ganda. Opo. Diretso na po. Para bago po pa-cultivate po. Ang cultivate po namin is ano rin po mano-mano po. Kasi pag ano po sa organic mano-mano po talaga ang kailangan para wala pong chemical na pumapasok. Yung mga carbon, gasoline. So ano itong mga tinatanggal niya?
Yan po yung mga pinagtabasan po kasi dati ng mga puno. Oo. Anong gagawin mo dyan? Ilalagay po sa isang side po, i-compost po. Iko-compose. Opo. Ano to? Hindi nabunong kalyan, lininis lang. Opo, nilinis lang po. So, no till ba? Hindi naman. Hindi naman po. Ang katuwang po lang namin dito pagbubungkal, kalabaw po. Kalabaw po ang gagamitin namin dito. Gaano kalaki itong gulayan mo? Ito po 1.3 hectare po ito. 1.3. Opo. Ang pagtatanim mo, unti-unti. Unti-unti lang po. Hindi sabay-sabay. Opo, gawa ng pagka po, salitan, katulad po nito, ampalaya, sitaw, pipino, talong po. Kasi po, ang mas malaki pong itinatanim ko po talaga is talong po. Kasi ang talong, siya po ang isa sa mahaba ang buhay. Mahigit 1 taon po, kaya po niya. Kaya niya. Opo. Bubunga pa rin ng maganda Opo. kahit 1 taon. Opo. So ito, pinapahinga ba to? Opo, papahingayin pa po. Anong tinanim dati dito? Diyan po, nakalagay po noon ay talbos po. Talbos ng kamote? Opo. Kamoteng gapang po. Bakit? Nagpapahinga rin ba yung gapang? Ay minsan po yung kanyang dahon ay hindi na rin po gumaganda rin po. So pag ganun? Opo. Pag ganun ka ngayon? Diretso po ngayon. Kasi yung dati po Dati gawa parang namin. pag ganun ka, Opo. no? Binago mo rin. Opo, Bakit? babaguhin po. Gawa ng sa una po, pag nag-tag-ulan, nai-stack po masyado yung tubig po. Opo, kaya binago nalulunod mo. po. Nalulunod yun nandun? Opo. Then pag ganito na po, subukan namin na pag kami nagpatubig, halos lahat po kayang matubigan po. Hindi po siya kasi Gaganon yung tubig? Opo, diretso na po. Bababa, makakatingin po lahat. Oo. Isang diretso po. Pag ganito po kasi hindi po pantay yung lupa natin. Oo. Na-stack lang po sa isang lugar po. Ano ulit itatanim mo rito? Talong po. Talong. Opo. Tapos after nito dito naman ulit. Opo, diyan naman po. So rinirelay mo. Opo, relay po. Ba't mo naisip 'yon? Kasi po pag maraming tanim po na talong, minsan po medyo nahihirapan po pagbenta pag sabay-sabay. Pagbenta. Opo. Kaya pag ibabatch-batch po nyo, kung ano po yung demand na medyo mataas po yung yung presyo ngayon, yun po yung tatanim natin. Katulad po ngayon, ampalaya, nagwa 100 po ngayon. Kaya tatiming po ako ngayon. Then pipino, tatiming din po. Ngayon, pag ang talong po ay pagdating ng mga October, November, maganda na rin po presyo. Like na pag summer, baksak po talaga. So usod lang siya ng usod. Opo, pababa po ng pababa. Actually, po kami dito, 4 po kami gumagalaw dito. Kapatid ko po, ako, saka 2 po yung tao namin. 4 kayo. Opo. So unang step to. Opo, ito po yung linis po muna po. Sunod po, land preparation na rin po, yung pagkakama na po. Magkakama ka. Opo. Tapos po, maglalagay na po kami ng plastic. Medyo mabigat po paglilinis ng damo. Magpo-plastic mulch ka? Opo. Dati hindi? Hindi po. Sinubukan po namin na walang plastic. Talagang nabibigatan po kami. Hindi sa po labor namin, ng opo. pagdadamo? Opo. Paggagamas? Paggagamas po. Doon pa lang po, nauubos na yung oras. Hindi lang po dito ang ating gawain. Meron pa po tayong mga alagang hayop po. Oo. Kaya kailangan naka-schedule talaga ang pagtatrabaho sa gulayan at sa alagang hayop po. Dito ka ba nakatira? Meron po akong bahay po sa kabila. Malapit dito? Medyo malayo na konti lang po. Mga 3 kilometers. Sino nag-stay dito? May tao po ako dito na nag-stay po dito. Nag-stay. Opo. Sige. Normally, ano yung mga tinatanim mga gulay? So may nagtalbusan ka ng kamote, sitaw, okra, ampalaya. Ang pinakang ko po talaga ay talong po. Talong talaga. Opo. Kailangan po na ma-practice po na mag-iba-ibang tanim para po hindi po yung iisa lang. Sa iyo lahat to, yung 3 hectares? Opo. Ano yun? Bali po, galing po sa magulang ko po. Minana mo? Opo.
Ito pong sa baba po, ito po talaga yung sa mga magulang ko po. Pagkatapos ito po, bagong bili lang po. Binili mo? Ng magulang ko po, sa kapatid ko po. So dagdag pa dun sa 3 hectares yun? Ito na po, halos kabuuan na po. Kakasama na lahat? Opo. Mahimingan putik, umulan kanina eh. Malakas ba yung ulan kanina? Opo, kanina madaling araw, saka itong mga... Okay, anong management mo dito sa talong? Ay, sa Ampalaya? Ito po, pag ano lang po, ito po ay, mano-mano po ang ano namin dito. Paglilinis. Hindi ka pag nag-mulch dito? Opo. Bakit? Na ano na po eh, napag-abutan na po ng dadili na po ako. Oo. Kasi ang dami pong ano, gawain po na program. May mga meeting po ako nasalihan sa F2C2. Oo. Lagi po akong kasama. Oo. Kaya nawala po yung focus ko agad dito. May kasamang bayabas. Good nga, nandito na kayo. So itong okra mo, konti lang to. Opo, ito lang po sa gilid po. Bakit nasa gilid lang? Ito po isa rin po sa ano po eh. Madali din po ma-manage po. Ito, nandito rin sa Opo. kabilang side. Ito rin po. Tsaka dito. Ito, opo. Kasi po, inaano ko po yung by area po para po hindi yung halo-halo. Tapos ito pong daanan, kalamansi. Tapos ayan po yung ano, gulay natin. Tapos guyabanuhan po. Ayan naman po yung mga dalandan. Namumunga pa yung dalandam? Opo, ayan po. Nag-aaral na po. Wala bang uod tong ano? Wala po. Sigurado? Opo, hindi po ano ito. Basta yung ano po, bayabas na native po. Hindi po masyadong uurin. Saka ini-sprayan ko din po ng ano, ng wood vinegar po. Ano to? Hindi ko po anong tawag nila diyan eh. Ito raw yung inaano sa ano, sa sinasabay sa pag nagluluto ng kambing. Pampatanggal anggo daw po. Yan po yung sabi nila. Anong tawag dyan? Hindi ko rin po alam po kung anong tawag nila dyan. Basta may mga nangihingi po sa akin pag may mga nagkakatay po. Paano nila hinahalo? Isasabay lang po sa pakulo po. Parang mukhang ano yung talo mo. Nadam po. Madamo na. Opo, hindi po kasi yung na ano po ng 3 linggo na, isang buwan na ano. Wala pong putol na ulan. Pero ito kumita na to. Opo, kumita na po. Opo. Dito na po. Medyo linis dito. Naglilinis pa lang po kasi. Ito po ano na rin po. Papalitan na rin po. Sabay-sabay na. Kailan papalitan to? Mga itong August din po. Pagkatapos po noon, yung ginagawa po namin doon, sunod na ho to. Bali, ang kumukuha po, kanina po, naka-harvest po dito ngayon na 20 kilos. Oh? Opo, Na good. good po. Daily po kami nakakapagkuha pa po ng ano dito. Maganda. Ng Sino talong buyer po. mo? Mangantila po. Restaurant po. Restaurant. Opo. Daily po yan, 20 kilos ng 20. Dinideliveran mo lang siya? Opo. Direct ako na sa Direct na po. restaurant. Opo. Lahat ng produkto mo ganun? Direct na? Opo. Diretso na po yun doon sa Mangantila po. Ayun po yung isa. Saan yung Mantila? Doon po sa may barangay Evangelista po. Maganda rin ho doon. Hindi. Tara. Malakas po yung restaurant. Ito po ang dalandan natin. Dalandan. Opo. Kailan na season niya? Bali, October, November po. Harvest na po. yan. Opo. Dati ka talagang magsasaka o nag-ano ka lang? Dati po ako nagtatrabaho po sa ano po, sa MRT, driver po. MRT? Opo, driver Nung po tren? sa ano po, hindi po sa mga Shuttle? engineer, opo. Mga Japanese po. Anong taon yan? 2017 to last year lang po, 2022. Kailan ka nag full time mag-farming? Bali, nagpa-farm na po ako nung nag-practice po ako nung bata po ako. Katuwang po ako ng amang ko po, magpapalayan. Then nagtatanim, may itikan po kami.
sinasabayan ko po pagtatanim ng gulay po, tinuturuan na po Noon ako. pa. Opo. Then yung ako po ay may mga 2012 nagtanim ako ng talong. Ayun po, tinuloy-tuloy ko na rin po. Kahit umpisa ko po sa maliit po muna. Anong nagustuhan mo? Ba't tuloy-tuloy ka rito? Meron po akong nakukuha na pagkakakitaan po na mabilis po. Mabilis? Opo. Tara na po. Ba't hindi kayo sumasama sa amin sa Bilaran? Hindi. So ngayon, nalibot na natin yung gulayan. Pupunta naman tayo dito sa Sa prutasan po, sa mga alagang hayop po. ng alagang hayop naman. Kaya mo? Bali, ito po dati ay babuyan na rin po. Nung Okay. ano po, sa lolo ko po. Sila po ang nag-aalagang baboy po. Siyempre po, sila po ay nasa nagpuntang ibang bansa, napapaha na po, hindi na naituloy. Kaya ngayon po, ang ginagawa ko po, tinutulungan ako ng magulang ko na ipagpatuloy ang pag-aalagang hayop po. So anong alaga mo ngayon dito? Meron po akong manok, gansa at baboy po, saka bibi. May baboy ka rin? Opo. Masarap din ba yan? Ha? Masarap din ba yan? Opo, masarap po ang gansa. Anong luto yan? Ang gagawin po, adobo sa gata, adobo, tinola. Ganun din po ang pagluto niyan. Same din po ng pagluto ng bibi. Ganun din po. Hindi po sila Ito native chicken mo to? Meron po akong May lahi to? RIR, Decalb, White Sussex. Saka yung iba po, mixed breed na po. Ito yung mga alaga Anong po. pinagkakakitaan mo sa manok? Ang pinagkakakitaan ko po dyan, bago pa lang po kasi siya. Bago pa lang? Opo, nag-start ko pa lang po. Anong kain 2 mo months sa pa lang kanya? po. Ang pagkain ko po, ito po, yung nakamix na sapal na niyog, rice bran, then gulay po na mga nakukuha ko sa palengke, saka yung mga reject ko po Reject mo. na talong po, saka mga gulay po. Saka saha ng saging, yun po yung pinapakain ko po. Yung gansa? Ganun Wala din pa. po, Bago same pa po. yan. Opo. Anong pakain ng manok, yun din pakain sa Ayun din gansa? po, pare din po. At ganun din po sa baboy din po, iisang timplahan po. Yan po, yung mga pinapakain po natin, halos pare-pareho lang po. Nakaalpas lang sila? Opo. Pagdating naman po ng hapon, bumabalik naman po sila sa kulungan po. At din sila, Walang nawawala? wala naman po. Okay naman po dito. At wala naman po may mga bantay po dito. May natutulog po. Pamilya? Hindi po. Ang bahay po nila, nado po pas yung katiwala namin, dito po natutulog pag gabi. Pag umaga, yan, tumutulong po paggagamas ng mga damo po sa gilid. Tapos umuwi din po sa bahay nila. Ganito talaga dito? Basa or dahil umulan lang? Umulan lang po. Asa yung mga baboy mo? Ay, nandito po. Puntahan natin. Opo, ito po yung baboy na. Napakita mo yung mga chicken niya. Ito po yung irrigation po natin. Regi. Opo, Galing sa Barasdam to. opo. Ito po yung nagsusupply ngayon sa mga rice field natin sa bayan. Ito daw yung pinagagalingan ng irrigation ng mga rice field sa bayan. Dumadaan dito sa loob ng property mo. Opo. So ito, pwedeng maligo yung mga bibi dito. Pwede po. Kahit tao po. Malinis po yan. Opo. Ito po yung alaga po natin. Hello. Wala na bang swine flu? Ay wala na bang Dito po sa atin sa Baras po, wala po tayong swine flu po dito. Wala na po. Kaya safe na safe pong mag-alaga ngayon dito. Ito pa oh. Ito po. Yun ang problema dito. Pag maulan, Anong puno to? mangga po. Century, no? Opo. Sobrang tanda na. Paudala po. Namumunga pa rin. Namumunga pa rin po. Masarap. Masarap po siya. Pero hinahayaan mo lang o pinapabalot mo pa? Hinahayaan ko na lang po. Hayaan mo na lang. Opo, pang Organic sarili na lang talaga. po. Opo, organic po. May lasaw na si Sir, oh. Asan? Ito po, may ilang soles po May tayo. bunga? Opo.
Ilan ang puno ng lansones mo? Bali, dati po ay Madami. 5 po yan. Oh. Na ano po ng bagyo dati ng Undoy. Napabaksak po. Bali, yan na lang po natira. Mag-isa na lang niya? Opo. Kasi yung Undoy po, inabot po ito eh. Ah, nagbahari Opo, dito? ayan po yung ilog po kasi. Ah, ilog na Opo, yan. opo. Dalawa po muna pagkukuha ko ng tubig. Ilog at saka yung irrigation. Ayan po yung lansones Ano natin. to? Dati pong fish pan po. Nawasak na. Opo. Ayan. So may isda ka dati dito? Opo. Meron po ngayon pong fish pan po. Ito Saan? Po. Ayan Oh, po. Sige, puntahan natin. Ay, pang breeding na ba to or for ano din? Partner. Ito, patiner. I-release na next week. Opo. Pag text lang kayo, bigyan namin kay Anima. Saan dadalhin? So itong mga Malaman baboy ko ay yung fattening. tiyahin So ko. next week, Kung ano ano, na yan, siya ang kukuha. i-deliver na. Kasi bibigyan namin kayo ng animal health certificate. Mhm. Para, animal health certificate para, Opo, kasi ito po yung policy po nga ng ating ng DA, ni Bureau of Animal Industry at saka ng ating provincial vet na kapag sa local po ng mga, especially mga backyard po na mga swine, so para ma-prevent nga po yun, so nire-regulate po natin in the sense na kapag lalabas po nila yan, so within the area ng locality or outside, so dapat may tinatawag na animal health certificate. Siya po ay counterpart or equivalent po ng, kasi pag mga commercial farm, so yun po ay may tinatawag na veterinary health certificate. Siyempre medyo may capacity sila bumayad ng vet. Pero since sa amin sa agriculture, do wala tayong vet, pero kami po sa agriculture office ay authorized po Mag-certify. mag-certify. As long as nakita rin naman namin. Opo. Ayun, nakita niyo na ngayon, sir. So Tinutrain pwede, naman po kami ng provincial vet po natin. Opo. Lagi po sila po nandito po at binibisita po okay. tayo. So ano to, sir? Hito po. Ah, may hito ka. Opo. Nakatank na po siya. Tinak mo na. Opo. Ilan ang alaga mong hito? 5,000 po. Ito, Opo. ilang square meter? 10 by 20 po. 10 by 20 lang? Opo. So ilang square meter yung 10 by 20? Ilan yun? 200? 200 Sir? square 200. 200 square meter to? Opo. Yung pong taas niya ay nasa 4 feet ang tubig. Ano to? Yung pong sa pag nag-sizing po kami, mga tinatawag natin shooter, yung mga nauna pong lumaki, ilalagay po natin dito. Opo, para iwas kainin po yung mga naiiwan sa size po. Kumikita ka sa hito? Opo, kumikita po. Anong pakain mo? Feeds? Feeds po. Saka kung humingi rin po ako ng mga hasang ng isda sa mga palengke po. Gano'n na kalalaki to? May mga na po, mga sa 1 kilo, mga 4 na po. 4 na piraso. Pwede tayong magpakita. Saan tayo, sir? Dito? Dito po tayong kumuha na lang po. Saan? Dito po. Kasi mahirap po manghuli doon. Ah, may isda dito? Opo. Ito po yung mga pang ano ko po ng sa sizing po. Ito yung pangbenta na? Opo, nandito na po. Ano size mo na siya? Opo, kailangan po i-sizing po. Bilis ah. Parang wala tayong mahuli ah. Mabilis po kasi hito eh. Kasi yung inaano po namin dito, inuubos po muna namin ng tubig. Ay, Nara? Yun! Yun! ayan po ang Yan, ano na yan? Pwede Opo. na ibenta yan? Opo, ayan na pa yung mga size po. Ilang piraso po isang kilo? Bali, 4. 1 kilo po. 1/4 isang piraso. Opo. Yan. Ayan po yung ano natin. Ibaba. Ayan mo. Ayan po yung ating hito po. Halos nasa mga 12 inches na ho ang haba. Oo. Ilang days na po yan? Bali, mag-3 na ho. 3 months. Mga 10 days na lang po. Mga 50 days. Ayan po Okay, yung balik ano. mo na sir. Baka mamatay. Yung mortality siguro hindi naman ganun kataas. Opo. Hindi po ano. May palabis naman yun, di ba? May palabis na palihon tawagin natin. Ito po ay pinapakain po natin ng ano po. Yung hasang po, feeds, saka itong duckweed. Duckweed. Opo. Ayan po yung inaano po natin. So kung 5,000 divide 4 piraso, no? Opo. So magiging isang tonelada pala to. Opo. 1 ton. 1,000. 1,000, opo. Tapos magkano sa kilo? 150. Ah, taas ha?
187,000. Wow. Ayan po. Magkano puhunan nyo na po or gastos kaya na estimate? Ang naano po, nasa, bali wala pa pong ano to. Wala pang 20,000 ng naging po ano po. So magkano kinita niya? Kasi 187,000 po. Apo. Sa atin. So siguro mga 20, 30, ganyan. Kasama nyo na labor. Sabi na po sa labor po, papasok po ng 30,000. 30,000. Kasama na pagkain, Apo, kasama na po. fingerlings. Fingerlings po. So, Lahat po. magkano yung ano, 180? 180 minus 30, 150. 150 May po. malinis kang 150,000. In 4 months? Apo. In 4 months. Eh, Sa, ito lang po, 200 square meter Apo. na palaisdaan. Galing? Saan mo naman binibenta to? Kumukuha rin po, palengke po, saka mga antila. Mga tila rin. Yung restaurant din. Apo, restaurant po. Ilang Mga kilo restaurant. kinukuha ni restaurant? Kung ano po, sa loob ng isang linggo po nila is 20 kilos ang Per inaano week? Po. Opo, The rest, palengke. palengke na po. Ito po yung ano po, yung kuha na ko po supply ng pagkain ng mga alaga ko po. Oh. Ito po yung duckweed. Dito po ako kumukuha ng isang balde araw-araw. Isang balde araw-araw. Opo. Yung ano po, yung pagkain Mga manok. sa manok, saka sa baboy po. At saka hito. Opo. Duckweed po. Iba po yung asola po, yung mga lalaki po. Di merienda ng mga yan. Opo. Ito po, meron ano dito mix. So ito na po yung nakamix yung duckweed at saka Sapal na niyog, sapal ng nyog. saka konting feeds. Ayan na po. Anong feeds? Ano lang po. May Opo. branded Opo. Bali, 1 kilo lang po ang kinukonsumo ko sa isang araw po. na branded. Opo, para po sa manok po. Tapos sa Sapal, baboy, gaano kadaming sapal? Ito, itong mixture na to. Isang sapal po, halos 3 kilo po. 3 kilo na sapal. Opo. Tapos yung duckweed, Duckweed, sa isang ano po, maapatak ng 4 na kilo po. 4 na kilo. Opo. Tapos 1 kilo na, 1 kilo na feeds. feeds. Kaya Ito naging 8 kilos to. Opo. So ito sir, pang isang araw na to. Pagkain na Opo, nila sa isang to. araw na po. Sige, bigyan natin. Opo. Sige Okay. po. Dito Okay, po. let's go. Punta na. So matipid. Matipid po. Kasi ang halos po ang isang kilo po na sapal na niyog is 5 pesos po. Saan mo binibiling sapal? Sa kayuran po ng Sa niyog palengke? sa palengke po. Yung piniga. Opo, yung piniga na ho. Ito po. Yan, dito na lahat ng manok. Ay, ikumpul mo sila sa isang lugar tapos Apa. picture tayo. Asan yung isang cellphone? So ito sir, Kakain. pang isang araw na to. Pagkain na Opo, nila sa isang to. araw na po. Sige, bigyan natin. Opo. Sige Okay. po. Dito Okay, po. let's go. Punta na. So matipid. Matipid po. Kasi ang halos po ang isang kilo po na sapal na niyog is 5 pesos po. Saan mo binibiling sapal? Sa kayuran po ng niyog palengke? sa palengke po. Yung piniga. Opo, yung piniga na ho. Ito po. Yan, dito na lahat ng manok. Ay, ikumpul mo sila sa isang lugar tapos Apa. picture tayo. Asan yung isang cellphone? Yan. Okay, ready. Tingin dito sa akin. Smile. Okay, smile. 1, 2. Ano ba pakainin natin? Gansa po. Tara.
ay makuha ko na yung panungkit at tayo ay mamimitas tayo po. Okay, so napakita niya yung ating kanyang fish pond dito. Napakita na rin yung mga manok at gansa. Ngayon, pakita na rin yung mga gulay. So ngayon, papakita naman niya yung mga prutas, primarily rambutan. Okay? Ilang puno yung rambutan mo, sir? Kulang-kulang 200 po. Lahat naman munga? Opo. Bali, nakapag-harvest na po tayo ng 2 beses. Oh, Bali, mga bukas po siguro, harvest ulit. harvest po uli. Anong variety to? RR po. RR? Opo. Meron din tayong suha. Yung suha mo may bunga rin? Opo. Ito po ay 5 years pa lang po. Yung suha? Opo. 5 years din lang din po itong itong rambutan din po. Opo. Ito po yung size po nitong suha na yan. Halos ganito po kalaki. Oh, malalaki. Opo. Okay, punta tayo sa rambutanan. So, ito na po yung rambutan. Bali, harvestin na ho. Ito, Opo. Pwede po kayong tumikip po kung gusto po ito yung... yung maraming bunga. Opo. Ito po yung mga nahuhuli po. Bali, nakapag-harvest na ho tayo dito. Tapos meron pa po sa taas pa po. Ba't palang pula yun? Yan naman po ang tinatawag nila. Tuklapim? Ano po, sipsipin yan eh. Nasingitan po ako ng Sipsipin? Opo. So, yan po yung sipsipin. Yan po yung traditional variety. Opo. Yan lang pong isang pong yan. Meron din po tayo na singit din po na dilaw. May dilaw ka rin. Opo. Kaya magkano isang pares ang ayan. Pag ang talaga, Yung breeder na mismo. nasa... Ipapiking si sir Opo. Magkano binibenta per kilo? Ang harvest po ngayon sa atin is 30 per kilo. Oh, lang? Opo. 30 na lang ngayon. Opo, kasi marami po ngayon marami na pong dagsa po ngayon ng rambutan. Hindi ka Sir, ma'am. 40. Magpetas-petas po tayo para masaya. Game. Sige po. Kasama kayo. Sa bayan, ay sa ano daw dito, 30 pesos per kilo. Sa inyo, 60. Joke lang. Sige po, sige po. Sir, ilagay nyo dito, oh. Ano, tuklapin? Tuklapin. Harvest tayo. Yeah, maki-harvest tayo para masaya. Yeah. Basta Tapos po yung- tikman nyo, sabihin nyo sa video kung masarap. Sino nabili sa yung rambutan? May kumuha po sa akin po na mga taga dito rin po sa Baras po highway. Siya po nagbabaksak sa Antipolo at Pasig. Kaya ko. Ilang taon na po ang punong ito? 5 taon pa lang po. Opo. Pero parang mas... Tuklapin nyo, ay sipsipin nyo. Mapula ito. Ito po. Ito, no? Sipsipin yun. Sipsipin po yun. Iyan ay lalo po pag napitas nga kinabukasan, lalo pang tatamis Ah, yan. ganun. Opo. Gano'n nade-drain yung... Opo, nade-drain. Kaya bukasan Sisisig na pa. sa loob. Lalaki pa sir na. Y- yung puno po. Yung bunga. Yung bunga. Ayan Hindi na po na. yung mga max na ano po. Opo. Ito po ay napaaga lang ng pagkahinog, yung isang buwan na pagka-ulan. Yun po, may ano po yun, epekto pa rin po sa halaman po. Ang ano nito, per kilo sa baba, 60 60, 40, may 50, 60. 60, yung maasim-asim, 40. Ito talagang fresh na fresh. Opo. Ay, kain lang po kayo, mamaya po yung bill. Yung bill. Oh. Yung bill, mamaya Ipunin nyo lang po yung balat kasi kikiluin yung balat mamaya. Ito po, may bibigay po ako sa inyo, pasalubong sa inyo na Ano, suha? suha na
tawagin namin Stop. dito ay sangkis. Pero iba siya, maliit siya pero siksik sa laman. So, Ito po ay maliit lang na suha. Pero yung sa anipis lang po ng balat. ito, Opo. masarap. Opo. Ito po, wala po akong nakikita na variety po na iba. Kundi nag-iisa lang po. Wow. Saan Opo. galing to? Tanong na po ng ano ko to ng lolo ko Lolo po mo? Opo, hindi ko po alam kung saan na po. Saan po nang Ano galing to, to. suha? Suha po siya. Pero ganyan lang po, kalaki. Hindi na siya lalaki. Opo. Ito, Ay, yung maganda sa taas. dilaw. Opo. Ayan po. Kunin natin, medyo ingat lang po tayo. Oo. Yung. Ito po. Ah, Mabango po yan. ang bango. Ang bango. Opo, mabango po yan. Ito po. Pero makapal, no? Opo. Ay, manipis lang po yan. Hindi po yung katod ng ano po, ng suha po, na Oo. kapal. Sanlit po na laman. Ito po ay hindi po na, konti lang po mawawala sa balat. Ah. Yun. Yun. Oops. O sangkis tawagin ng ano ko po eh. Opo. Yan po, ganyan lang po, kanipis lang. Okay. Balat po. At pink din po yung ano po. Pupo tayo ng ano. Ganyan lang po yung pagbabalat niya. Mas maganda po siya kung babalatan siya yung nalipasan na po ng mga 2 araw, 3 araw. Oo. Madali lang po ang balatan. Tumatamis. Opo. Saka yung ano po, dumadali po balatan. siyang balatan. Saan mo binibenta naman to? Ito po, ginagawa po namin para sarili po eh. Pang sarili Opo. lang. Anong ginagawa nyo? Kakainin na po araw-araw na po. Hindi nyo juice. Hindi na po, nirerekta na po. Ito na po eh, ang dami pong gustong humingi sa akin ito kasi gamot daw po sa mga high blood. Oh. Sa mga suha po. Ganyan po kadali siyang. Mhm. Dati po kasi itong lugar na to ay dalandanan po. Oh. Tumanda na po yung mga dalandan, naubos na po. Ngayon, pinanta po natin ngayon ng rambutan. Sayang po yung lupa. Kaya Tamis, ha? tinuloy-tuloy po natin ang pagtatanim. Yan po. Ganyan lang po kanipis. Hindi na layo sa bunga ng ano. Yung balat niya parang sa konti lang sa dalandan, mapalang konti. Tapos yung bunga po, pangsuha talaga. Pero yung kanyang bunga po, mas matamis pa sa suha. Hindi po siya yung walang mapait na mapait. Hindi katulad po ng suha. Ang pakla. Mapakla. Yun po yung diferensya nito. Ini-enjoy po natin yung maliit na pomelo. Masarap. Suha. Opo. Halika, bigyan mo sa soft. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.